Sumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama naming Diyos, marami pong salamat, Ama. Muli nasapit namin na malwalhati ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po. Salamat po ng marami, Ama. Mahirap man ang aming kalagayan sa panahong kasalukuyan. Ngunit hindi mo ipinagkakait sa amin ang banal na pagsamba. Patuloy na ibinibigay mo sa amin ang pagkakataon para po patuloy naming maisagawa ang pinakamahalagang tungkulin namin na ikaw ay aming sambahin habang kami po'y nabubuhay. Salamat sa iyong awa at pag-ibig na sa kabila po ng aming mga pagkukulang at mga kasalanan, patuloy mong ibinibigay sa amin ang pagkakataon. Inuunawa mo ang aming likas ng pagkatao. Hanggang ngayon, narito kami. Maawa ka po, patawarin kami sa aming mga sala. Linisin mong ganap ang aming puso't kaluluwa. Pakitanggapin mo po ang aming mga pagsamba. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat po sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong mga biyaya at mga pagpapala. Salamat, Ama, sa lahat po ng kabutihan mo. Hindi namin kayang bilangin. Hindi masayod ang lahat ng gawa ng iyong kamay sa buhay namin. Maawa ka na lamang po. Tanggapin mo kaming lahat na magkakapatid. Panginoong Hesus, ipamagitan kami sa Ama. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pag-alalay mo sa amin sa mga paglalakbay. Salamat po sa pagpapalakas mo sa amin, sa pagtulong mo sa aming buhay araw-araw. Salamat ng marami sa patuloy na pangunguna mo sa amin. Tanggapin mo sana kaming magkakapatid. Tanggapin mong aming mga pagpupuri. Panginoong Hesus, sinasamba ka ng aming mga abang kaluluwa. Kaabagan mo po, pagpalain mo kaming lahat. Basbasan mo kaming magkakapatid. Muli naming tanggapin ang biyayang espiritual na nakalaan para sa amin. Ama, lubos ang aming pag-asa. Narinig mong aming mga panalangin. Mamalagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusubo mo sa mga huling araw. Tulungan mo sana ang mga aral na kanilang itinuro sa amin, maging ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa, na aming sinasariwa sa mga pagsamba. Kahabagan mo po sanang lagi naming maibuhay araw-araw. Patuloy na magsilbing tanglaw at gabay namin sa paglalakbay. Ama, tiwalang-tiwala kami sa buong panahon ng aming pagsamba.
mamamalagi ka po sa piling namin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, sa pagsambang ito ay tatalakayin po natin ang huling leksyon patungkol sa likas na kalagayan ng Panginoong Hesukristo. Pag-aaralan po natin ngayon ang ilan pang mga talata ng Biblia na ginagamit na batayan ng mga nagtuturo na si Kristo daw ay Diyos. Susuriin natin kung paano nila ginagamit ang mga talata at sisiyasatin po kung ito ba'y naaayon sa itinuturo ng Biblia. Ano po ang isang basihan ng mga naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos? Ang talata po ng Juan 3:13. Maliwanag daw na sinasabi sa talatang ito na walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sabagkat bagay ang anak ng tao na tumutukoy daw kay Kristo. Ano raw ang kahulugan po nito? Ayon sa kanila, na si Kristo daw ay mayroong pre-existence o naroon na siya sa langit bago pa ang paglalang. Kaya raw sinabi ni Kristo, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Ano ang lalong nagpatibay ng kanilang paniniwala na si Kristo'y naroon na sa langit bago pa ang paglalang? Ang sinabi ni Kristo sa Juan 6:62. Sabi ni Kristo, ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ano pa ang sinabi ni Kristo na di umano'y lalong nagpapatunay ng kanyang pre-existence? Sa Juan 6:38 ay sinabi ni Kristo, bumaba akong mula sa langit. Tama ba ang kanilang pagkaunawa o interpretasyon sa mga talatang nabanggit? Pag-aralan po natin at suriin. Bakit po hindi maaring gamiting batayan ang pahayag ni Kristo na siya ay nagmula o nanggaling sa langit sa pagtuturo na siya ay Diyos? Sapagkat darami po ang Diyos. Bakit? Sapagkat malinaw ang pahayag sa Apokalipsis 5:11. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan. Sa langit yun. At ang bilang nila ay 10,000 tigsa 10,000 at libo-libo. Kung lahat po ng nagmula sa langit ay Diyos, magiging libo-libo ang bilang ng Diyos. Sapagkat ang maraming mga anghel sa palibot ng luklukan ay bumababa rin sa lupa pagka isinusubo ng Diyos. Di po ba? Kaya, dadabi ang Diyos. Magiging libo-libo ang bilang ng Diyos. Labag ito sa turo ng Biblia. Na iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama na lumalang ng lahat ng mga bagay. Bukod po sa mga anghel, sino pa ang mga buhay na nilalang sa langit? Ayon po sa Apokalipsis 4:8 hanggang 11, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda na naroon na sa langit, na araw-araw ay nagpapatira pa, sumasamba, nagpupuri, nagpaparangal at nagpapasalamat sa harapan ng luklukan, sa harapan ng Diyos. Ibig bang sabihin, Diyos din ang 4 nilalang na buhay at ang 24 na matatanda. Ano ba ang ibig sabihin ni Kristo? Na siya ay nanggaling sa langit at bumabang mula sa langit. Ibig lamang sabihin ni Kristo, mga kapatid, na siya ay nagmula at nanggaling sa Diyos. Paliwanag ang pahayag mismo ni Kristo sa Juan 8:42. Ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako.
paano po nagsimula at nanggaling sa Diyos si Kristo? Ang sabi sa Juan 1:1, nagpasimula siya, si Kristo, ang berbo. Ano ba yung berbo, mga kapatid? Salita. Sa makatwid, sa pasimula, si Kristo'y berbo lamang o salita. Ano ang katumbas? Mula pa sa pasimula, ay plano o panukala ng Diyos ang pagsusugo kay Kristo. Di ba yan ay bahagi ng ating tinalakay sa mga nakaraang pagsamba? Si Kristo'y mula pa sa pasimula, nasa isip na ng Diyos. Kasama na siya sa panukala ng Diyos tungkol sa paglalang. Sapagkat sa pamamagitan niya, ang mga tao ay makararating sa kalwalhatian. Ang mga tao ay hindi magiging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Hindi makararating sa uring maliligtas. Hindi makararating sa kalwalhatian kung walang Kristo na mamamagitan. Kaya mula pa sa pasimula, kasama na sa panukala ang pagsusubo kay Kristo. Kailan pa ipinakako ng Diyos ang plano tungkol sa paglitaw ni Kristo? Mula pa sa halamanan ng Eden. Ang sabi ng Diyos sa Genesis 3:15, at papag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi. Sino ang tinutukoy ng Diyos na binhi ng babae? Si Kristo. Alin pang panahon o kailan pa ipinahayag ng Diyos ang pangako tungkol sa paglitaw ng Kristo? Maging sa panahon ni Abraham, ay muling ipinahayag ng Diyos ang tungkol sa kanyang pangako na paglitaw ni Kristo. Ang sabi sa Genesis 17:7, at aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi, pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. Sino po ang binabanggit na binhi rito ni Abraham? Malinaw po ang sagot sa Galatia 3:16. Pinaliwanag ni Apostol Pablo, ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Sa makatwid, mga kapatid, alam po ng mga unang lingkod ng Diyos ang tungkol sa pagdating ng tagapagligtas na ipinangako ng Diyos. Subalit sa pasimula, ang pagsusugo kay Kristo ay salita lamang o pangako ng Diyos. Wala pang Kristo sa kalagayan. Si Kristo ay nagsimulang magkaroon ng eksistensya noong dinala ni Maria sa kanyang bahay bata at ipinanganak. Ano ang kanyang eksistensya sa bahay bata pa lamang ni Maria? Malinaw ang sagot ng Biblia. Itinuro sa atin sa nakaraang pagsamba, Mateo 1:18 at 20. Si Maria ay nagdadalang tao, hindi Diyos si Kristo, mula sa bahay bata ni Maria. Si Kristo'y nilalang ng Diyos sa bahay bata ni Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga siya tinatawag na bugtong na anak ng Diyos, sapagkat siya lamang ang tanging nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya ang mga nagtuturo na si Kristo daw ay Diyos at may pre-existence ay nagkakamali po ng pagkaunawa at interpretasyon sa mga talata ng Biblia. Wala po tayong mababasang anumang talata ng Biblia na nagtuturong si Kristo ay existido na mula pa sa pasimula. Lalong wala tayong mababasang talata ng Biblia na tama ang pagkakasalin na nagtuturo na si Kristo ay Diyos. Ano pa ang batayan ng mga naniniwala na si Kristo ay Diyos? Ang talatang 1:30. Ano ang kanilang aligasyon? Malinaw daw ang sinabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Kaya ang konklusyon nila, ang Diyos daw at si Kristo ay iisa sa pagka-Diyos. Ano mahalagang dapat nating mapansin? Konklusyon lang nila yon. Nasa isip lang nila yon. Pero hindi yon ang nakasulat sa talata. Ang nakasulat, ako at ang Ama ay iisa.
Siya naroon yung sinasabi nilang iisa sa pagka-Diyos. Nasa isip lang nila. Anong malinaw na nakasulat? Ako at ang Ama ay iisa. Kaya ang tanong, sa ano sila iisa? Sa pagka-Diyos ba? Gaya ng kanilang pagkaunawa? Hindi. Sa ano iisa si Kristo at ang Ama? Sa pagmamahal at pagmamalasakit sa mga tupa. Ano katunayan? Maliwanag po ang sinabi ni Kristo sa mga talatang nasa itaas ng 30. O, para malaman natin kung sa ano sila iisa. Yung ako at ang Ama iisa, 30 yun eh. Talatang 30. Itaas natin sa 27 hanggang 28. Ang sabi, sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang tinutungkulan dito ay yung mga tupa ni Kristo. Ganito rin ba ang pagmamahal at pagmamalasakit ng Ama sa mga tupa? Opo. Ang sabi ni Kristo sa 29, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. At hindi sila maagaw ni man sa kamay ng Ama. Napansin ba ninyo? Sinabi ni Kristo, hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Pagkatapos sinabi naman sa 29, hindi sila maagaw ni man sa kamay ng Ama. Kaya sa 30, sinabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Saan sila iisa? Sa pagmamalasakit, pagmamahal sa mga tupa. Kaya, mga kapatid, talagang iisa si Kristo at ang Diyos. Pero hindi sa pagka-Diyos, kundi sa pagmamahal at pagmamalasakit sa mga tupa. Ano lalong katunayan na hindi, como sinabi ni Kristo, ako at ang Ama iisa, ay Diyos na si Kristo. Sino pa ang kaisa ng Diyos at ni Kristo? Ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na binabanggit ni Kristo sa Juan 17, 11, 21 hanggang 23. Ano ang katunayan? Ang sabi ni Kristo, Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sino? Yaong mga ibinigay mo sa akin, yun yung mga tupa niya. Upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo. Upang sila'y maging isa, na gaya naman natin, na iisa. Kung lahat po ng kaisa ng Diyos ay Diyos din, magiging Diyos din ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Tatanggapin kaya nila ito? Ay tiyak, hindi. Paano po at kailan magiging kaisa ng Diyos at ni Kristo ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Ayon po sa unang Juan 2:5, sa pamamagitan ng pagtupad o pagsunod sa mga salita ng Diyos. Kaya upang manatili tayong kaisa ng Diyos at ni Kristo, dapat tayong manatiling sumusunod sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na nabubuhay sa kasamaan, sa katiwalian, sa kasinungalingan at pandaraya, hindi sila tunay na kaisa ng Diyos at ni Kristo. Hindi po sila maliligtas sa araw ng paghuhukom. Kaya ang pagiging tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo ay ang pagtataglay ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos at kay Kristo. Pero hindi ito sapat. Kasama po sa pagiging tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo ang pagtataguyod ng tunay na paglilingkod at pagsamba at ang pagsunod sa lahat ng mga kautusan. Kaya huwag tayong bibitiw sa pagsunod, mga kapatid. Ano man ang mangyari, huwag tayong susuko sa pagsunod dahil sa mga pagsubok at mga kapigatian sa buhay. Lagi tayong mangalong sa Diyos kapag hindi natin makaya ang ating mga nararanasan sa buhay. Lalo na sa ganitong mga pagsamba. Laging naririto ang ating Diyos at laging nakahandang makinig at sumagot sa ating mga dalangin. Maawa sana ang Ama na sa ating pagdulog sa Kanya ngayon. Muli niya tayong basbasa. Muli niya tayong pagpalain.
Tumayo kayo mga kapatid at tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Ibinilang mo kami sa mga mapapala na nakaunawa tungkol sa iyo at sa iyong bugtong na anak. Salamat, Ama, sa biyayang ito na napakadakila na dahil dito'y natamo namin ang tunay na paglilingkod at pagsamba sa iyo at ang matibay na pag-asa sa kaligtasan. Ngunit hinihingi mo sa amin, hindi lamang kami maging kaanib sa iyong banal na iglesia. Hinahangad mo, patunayan namin ito sa pamamagitan ng pagtatalaga sa paglilingkod sa iyo at pagsamba at sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Ito ang sinisikap namin sa aming buhay. Kaya kami nanindigan sa panig ng mga salita mo sa panahon ng mga pagkasamaan at mga katiwalian. Pinili naming manindigan sa katwiran sapagkat ito ang inaasahan mo sa iyong mga hinirang. Sinuong man namin ang maraming mga pagsubok, ang mga pag-uusig ng pananampalataya. Marami kaming binaka, mga kalumbayan, dahil sa aming pagsunod sa iyo. Ama, hanggang ngayon, kung narito kami, nakatatagal pa sa paglilingkod sa iyo, sapagkat ikaw ang aming naging alal. Ikaw ang naging saklolo at kanlungan namin. Huwag mo kaming bibitiwan sa ganitong mga pagsambay. Lagi mo kaming palakasin. Lagi mong bigyan ng inspirasyon ng iyong mga anak. Bigyan mo kaming lagi ng kaaliwan sa maraming mga kalumbayan. Tulungan mong lagi kaming tumanggap ng kalakasang mula sa iyo. Lalo na sa ganitong mga pagsamba para patuloy naming magamit sa pakikipagbaka. Lagi naming mapagtagumpayan ang lahat ng mga pain ng Diablo. Makatiyak po kaming lahat na magmamana ng buhay na walang hanggan. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Alalayan mo pa po kami araw-araw. Huwag mo kaming bibitiwan. Taglawan mo lagi ang aming mga puso. Tulungan mo po sana na lalo naming maitaguyod na karapat-dapat ang aming pagka-iglesia ni Kristo. Manatili kaming tapat sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Mamalagi kami sa paglilingkod at mga pagsamba. Ano man ang maranasan namin sa buhay na ito. Ang din namin nalilimot idalangin. Ang mga kapatid namin patuloy po na nagtatago. Ang iba'y nasa kulungan pa rin at nagtitiis. Lalo na ang pamilya ng kapatid na Iran Manalo. Huwag mo silang pababayaan. Pamalagi po ang pag-iingat at pagliligtas mo sa kanila. Sa kanilang mga kalumbayan ay aalimin mo ang mga kapatid naming nasa bilangguan. Palayain mo na po sana ang aming mga kapatid. Makapiling na sana nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang kapatid na Tenny, pagalingin kung nagkakasakit. Bigyan mo pa ng buhay at lakas. Lahat ng mga anak mong may karamdaman. Maawa ka, Ama. Sagipin mo ang iyong mga anak. Ibigay mo ang kagalingan sa bawat karamdaman. Patuloy mong ibasbas sa amin ang mabuting kalusugan at pangangatawan. Ang buhay at lakas ay patuloy na magamit sa mga paglilingkod sa iyo. Tiwalang-tiwala po kami, Ama. Binasbasan mo na po kaming magkakapatid. Maghihiwa-hiwalay kami sa pagkakataon na ito. Baon namin ang iyong mahalagang basbas sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.